Habang tumatagal ang investigasyong ito, ay lalo nang nakakagigil ang mga nangyayari sa ating bansa. Dahil sa mga taong ito na kilalang kilala nyo na, nalaman din ng issue sa ating bansa na isa sa mga kontra lagi sa gobyerno. Napapanahon na nga bang palitan ang bulok na sistema at namumuno sa ating bansa na wala nang ginawa kundi ang mag-imbestiga. Dito mo makikita kung anong klaseng tao ang mga ito, kung paano tratuhin ang dating Pangulong Duterte na isa sa nagbigay ng pagbabago sa ating bansa. Kahit anong gawin ng mga ito ay hindi nila mapagtagumpayan ang kanilang taktika na makakuha ng maling sagot kay Duterte na magdidiin sa kanya sa kaso ng EJK sa war on drugs. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Chair. Walang problema, nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Mr. Chair. Ano ka, police? This is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Dito mo mapapansin pinagtutulungan siya ng mga ito, naglabasan ang mga galit sa Pangulong Duterte, na nagsama-sama ang mga taong kontra sa kanyang pamumuno noong presidente pa siya. At kahit anong paninira ang kanilang gawin laban dito, ay hindi nila ito napagtagumpayan. Ang mga ganitong gawaing paulit-ulit lang mangyayari sa bansa hanggat hindi nawawala sa kapangyarihan ang mga ito sa gobyerno. Napaulit-ulit niyong binoboto magbabago pa ba ang bansang ito na kahit sinong pangulo at hindi nila gusto ang mga batas at patakaran na sinusunod kung taliwas sa kanilang layunin. Hindi sila sasang-ayon sa iyo, lalo kung ikaw ang sisira sa kanilang mga plano na dapat sila ang masusunod. Aminin man natin sa hindi, halos karamihan ng mga politiko ngayon na nasa gobyerno ay ayaw talaga ng pagbabago. Dahil nai-involve dito ang limpak-limpak na salapi ng pondo ng kaban ng bayan na maari nilang makuha at ikayaman dahil sa kapangyarihan. Dahil kung talagang hangad nila ang pagsisilbi sa bayan, hindi ganito ang ating bansa at hindi ganito ang mga nakikita. Kundi ang bayan ang dapat inuuna, hindi puro pag-iimbestiga. Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niya talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nanghuli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago? Excuse me, Mo, point of order. Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago? Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago? Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka magbarurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung... Dito mo makikita kung sino ang nagmamagaling pagdating sa batas, na kung makaasta ang mga ito ay tila ba sila ang marurunong at nakakaalam ng mga batas, na pinalalabas nilang walang alam at walang karapatan ng dating Pangulo na siya ang magpatupad ng batas sa sarili niyang kagustuhan. Na alam naman natin na malaki ang naitulong nito sa pagbabago ng bansa. Ating panoorin ang video ni Attorney Topacio tungkol sa isyong ito. Quadcom kahapon. Masaya. Oo, Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila
na sila ay walang alam. Ganun na. Hindi, natatawa ko. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya Yun. tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote. Nitong mga, nasa Quadcom, kasi mahihina ang kukote. Hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang, hindi lang nila, clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw Yun ang nakakatakot Ay, di naman siguro sila na-high blood Hindi kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay makagawa ng batas. Yun. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Opo. Di ba yung kabubuhang EJK ni Dan Fernandez, ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sir. Nitong si Huwag ka magbanggit ng pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas eh. Di ba kiniklaim nila? Ba't Ayan. babanggitin? Di ba nakakiti pa sila dala-dala nila yung batas? Ayan. Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila doon sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Nakinig nga po Di ba diniscuss na natin? Opo. Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman, extrajudicial killing. Ayun. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabubuhan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo. Panay Jollibee. Yung nakakain sa amin, sayang yung Jollibee nyo kasi wala po kayo nagagawang batas. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gumawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niyang reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Tingin ko, madedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Ngayon, tandaan ninyo ang mga taong ito kung karapat-dapat ba sila sa gobyerno ng Pilipinas. Kung ang mga taong ito ay isa sa mga sumasang-ayon sa maling sistema ng bansa, sa tingin ninyo may magbabago sa bansang Pilipinas. Hanapin natin ang mga katulad ni Duterte na ramdam ninyo ang pagbabago sa ating bansa, na may tapang at paninindigan upang protektahan ang mamamayang Pilipino laban sa masasamang loob. Could you name those 7 people? Kung pwede nyo po ipangalan yung 7 members ng DDS na yan po. Your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counter-insurgency force. Apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Mr. President, because we're in an investigation in aid of legislation and we're ruling out that if they are in Mag-legislate relation kayo. to the drug war. Huwag mo akong isali dyan because I would be putting the people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. We are far apart in our discussion dito. Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger, and I take full responsibility. Huwag ka na maghanap ng iba. Ano yung 7-7 mo, dito ka na lang tutok sa akin. Ilan ko pang beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it is illegal or wrong, go ahead and file a case. I would be happy.